Remix. Prepare for launch in 3, 2, 1. Welcome back mga kabig boss. Please like, share, and subscribe my YouTube channel, ang The Big Boss 101, ang pobreng Shift TV Sibuyanon channel, and ang Rumlumanon Vloggers. Thank you! Maituturing daw na pinakamalakas na Abando. Ang buong pangalan niya ay Renz Joseph Mamuyak Abando, ipinanganak noong March 11, 1998 sa Santo Tomas, La Union, Philippines. Siya ay 25 years old na ngayon, at siya ay isang professional player ng basketball mula sa Pilipinas na kasalukuyang naglalaro para sa anyang KGC ng Korean Basketball League o KBL. Siya ay may taas na 6'2", at may timbang na 71 kg. Ang posisyon niya ay isang shooting guard, small forward. Naglaro si Abando ng 2 taon sa Philippine College of Science and Technology. Siya ay tinuruan ni dating Letran Knight na si Chris Calagyo. Ini-recruit siya ni Coach Alvin Ayo upang maglaro para sa UST Growling Tigers. Noong 2018, nag-redshirt si Abando. Naglaro rin siya sa PBAD League noong 2019 kasama ang UST, at kinatawan ng koponan sa UAAP 3x3 Basketball Championship para sa Season 81. Pagkatapos ng tournament, tinawag siyang isang banta sa buong liga sa mga darating na taon, sabi ni Thirdy Ravena, isang star player mula sa Ateneo. Unang season sa UST at unang finals. Sa kanilang unang laro sa Season 82, sinubukan ng Tigers ang 49 na tres. Siya ay may 15th attempt sa tres, at nakapagtala ng 5 para sa kanyang debut na may 22 points. Sa kanilang susunod na laro, kung saan nanalo sila laban sa UP Fighting Maroons, nagtala siya ng all-around stats na mayroong 12 points, 7 rebounds, 2 assists, at 2 steals off the bench. Dahil sa mga performances na iyon, binigyan siya ng Player of the Week award para sa unang linggo ng season. Gayunpaman, sa kanilang rematch laban sa UP noong second round, pinili siyang ibangko ni Coach Ayo. Sa kadahilanan, siya ay kinukuhang maglaro ng 2 paaralan sa UAAP, sa gitna ng kanyang season, at maaaring makadistract ito sa kanyang koponan. Pagkatapos patunayan ang kanyang dedikasyon sa UST, siya ay pinahintulutan ulit na maglaro. Laban sa LaSalle Green Archers, siya ay nakapagtala ng 3 sunod-sunod na tres sa fourth quarter, upang bawasan ang 10 points na lamang ng Archers at maging isa na lang ito. Halos napantayan niya ang laro para sa UST, pero ang paa niya ay sumampa sa guhit habang gumagawa ng jumper, na maaaring naging game-tying 3-pointer. Sa halip, nakaligtas ang LaSalle with an 80-79 win. Sa dulo ng elimination round, humarap ang UST sa FEU Tamaros upang simulan ang stepladder semifinals. Sa laro na iyon, nagawa ni Abando at Renzo Subido, na magkasunod na tira ng tres sa third quarter, na pinalaki ang kanilang lamang para sa UST, na sa huli ay nanalo at magpapatuloy para sa susunod na yugto. Ang mga Maroons ang kanilang susunod na kalaban, kung saan may twice-to-beat advantage ang UP. Sa Game 1, sina Abando at Solmain Chabio, ang nanguna sa scoring para sa UST na may tig 17 points, habang nagdala ng mainit na shooting performance, upang dalhin ang UST sa panalo. Sa Game 2, nagdala siya ng 11 points at 9 rebounds, habang tinapos ng UST ang kanilang upset laban sa UP. Sa mga finals, natalo ng UST ang Ateneo Blue Eagles sa 2 laro. Natapos niya ang season na iyon, na may mga average na 11.9 points, 5.2 rebounds, at may mataas na 1.3 blocks per game sa 18 na laro, habang may average na mahigit sa 23 minutes off the bench. Noong 2020, isa si Abando sa mga nagreklamo tungkol sa masamang kalagayan sa kanilang bubble training ng Tigers sa Capoy, Sorsogon. Ipinahayag niya na walang sinumang staff ang nag-aalaga sa mga manlalaro na nagkasakit habang sila ay nasa lugar na iyon. Sa panahon ng mga investigasyon, umalis siya sa UST.
Kasama ang 6 pa niyang kakampi, silang 7 ay lumipat sa iba't ibang mga paaralan. Si Abando, kasama ang kanyang mga dating kakampi sa UST, na sina Ira Battler at Brent Paraiso, ay lumipat sa kasalukuyang kampyon ng NCAA na Letran. Bago niya gawin ang kanyang desisyon, siya rin ay inirecruit ng San Beda University, Adamson University, at National University. Pinili niya ang Letran dahil sa antas ng talento sa NCAA, ayaw niyang harapin ang UST sa UAAP, at dahil siya ay pinangakuan ni Coach Bonitan na hindi niya pagsisisihan ang kanyang desisyon. Bago mag-umpisa ang season, naglaro siya para sa San Juan Knights sa inaugural na PhilBasket season. Sa pagpasok ng season 97, ang Letran Knights ang mga paborito manalo sa championship. Nag-debut si Abando sa isang panalo para sa Letran, at nagtala ng 19 points, 8 rebounds, 4 blocks, at pinakamataas na 3 assists laban sa CSB Blazers. Mayroon lamang siyang 11 points at isang assist sa kanilang panalo laban sa Arellano Chiefs. Ngunit bumawi siya, nang magtala ng 24 points, 5 rebounds, 4 assists, at 3 steals, laban sa Perpetual Altas, hanggang sa naging record nila ay 3-0. Pagkatapos, siya ay namuno sa koponan, para sa kanyang 18 points at 9 rebounds. Sila'y panalo laban sa San Sebastian Stags, habang nakuha ng Knights ang twice-to-beat advantage. Tinapos ng mga Knights ang kanilang sweep ng elimination round, sa pamamagitan ng panalo, laban sa San Beda Red Lions. Ang mga Knights ay tinalo muli ang Altas sa Final Four, upang makapasok sa finals, kung saan pinangunahan sila ni Abando ng 24 points. Sa Game 1 ng finals, mayroon siyang 13 points at 7 rebounds, sa loob ng halos 20 minutes, ngunit na-injury ang kanyang paa, matapos ang isang highlight putback jam sa third quarter. Kahit nawala siya noong fourth quarter, nagtagumpay pa rin ang mga Knights na manalo. Ang injury ay hindi na-diagnose bilang fracture, kaya't hinayaan siya na magpagaling. Bago ang Game 2, siya ay ginawaran bilang ika-11 na Letran Knight na naging MVP, ang unang nakagawa simula kay Raymond Almazan noong 2013. Siya rin ay nagwagi bilang Rookie of the Year, na naging ika-4 na manlalaro na nagwagi, ng parehong Rookie of the Year at Most Valuable Player of the Year, ang unang nakagawa simula kay Alwell Orim, ng Mapua noong 2015. Bilang karagdagan dito, binigyan din siya ng pwesto sa Mythical Team, kasama ang teammate niyang si J.O.M. Bohat. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagtala ng 8 points mula sa fourth quarter, na kung saan siya ay may 14th points upang dalhin ang mga Knights tungo sa kanilang ika-19th na korona sa NCAA, gamit ang perfect 12-0 sweep nila ng season. Natapos ni Abando ang season na yun, sa pamamagitan ng paglalaro sa NCAA All-Star Game. Solution of congratulations and commendation, mula sa La Union Provincial Board, para sa kanyang mga tagumpay noong season na iyon. Noong June 28, 2022, si Abando ay pumirma sa anyang KGC sa Korean Basketball League o KBL. Sa una, plano niyang manatili sa Letran, para sa kanyang huling taon doon, ngunit binago niya ang kanyang desisyon, matapos ang magandang performance niya, laban sa koponan ng Korean National Team. Binigyan siya ng pahintulot ni Coach Tan, ngunit pinagsisihan ng coach, na hindi nakipag-ugnayan ang anyang sa kolehiyo, bago siya pumirma. Ang kontrata na kanyang pinirmahan ay, nagkakahalaga ng 237 milyong won, o sa pera natin ay nagkakahalaga ng 13.89 milyon, para sa kanyang unang taon. Noong October 3, 2022, nagtala si Abando ng 2 points mula sa isang highlight dunk, at sumunod ang 6 niyang tira na puro sablay, sa kanyang debut sa KBL Cup. Ngunit bumawi siya, para sa kanyang hindi magandang performance noong debut niya, nang magtala siya ng 19 points, sa isang panalo na nagdala sa kanila patungo sa semifinals. Si Abando ay hindi nakapaglaro sa season opener ng anyang, dahil sa pananakit ng kanyang baywang. Nag-debut siya noong October 30, 2022, sa isang panalo laban sa Suwon KT Sonic Boom, na may 6 points at 4 rebounds sa loob ng 10 minutes of playing time. Pagkatapos, nagkaroon siya ng magandang laro sa KBL, na may 20 points, 6 blocks, at 3 rebounds sa panalo laban sa Wonju DB Promi. Bilang pagsunod sa magandang performance na iyon, nagtala siya ng 17 points, 7 rebounds, at 2 blocks sa panalo laban sa Changwon LG Sakers.
Sa tagumpay na 89-77 laban sa Suwon, nagdala siya ng 15 points, 3 rebounds, at 4 na blocks na pinakamataas sa laro. Laban sa Seoul SK Knights, nagdala siya ng kanyang career high na 30 points, sa pamamagitan ng 5 tres sa 7 tira, kasama ang 6 rebounds, 2 assists, at 2 blocks, ngunit natalo pa rin ang KGC, sa 1 points na lamang sa Knights. Pagkatapos ng laro na iyon, hindi siya nakapagtala ng higit sa 5 puntos, sa 5 sumunod na laro para sa kanyang koponan. Umalik siya sa kanyang magandang laro, sa pamamagitan ng 15 points na panalo, laban sa Knights. Pagkatapos nito, nagtala siya ng 20 points, sa 7 tira sa 10 attempts, at 2 blocks, laban kay RJ Abarientos at ang Ulsan Hyundai Mobis Phoebus, kung saan sila ang nagwagi. Noong January 15, 2023, siya ang nagwagi sa slam dunk contest, at kasama ang mga kapwa Filipino imports na sina Abarientos at SJ Bel Angel, nanalo rin sila sa 3x3 All-Star Game. Pagkatapos nito, nanalo si Abando sa 2023 ASL Champions Week Pre-Season Tournament kasama ang Anyang, kung saan nagtala siya ng 11 points at 2 rebounds sa isang 90-84 para sa kanilang panalo. Sa pagbabalik nila sa KBL, noong March 10, nagtala siya ng 28 points, laban sa Seoul Samsung Thunders, pero natalo pa rin sila, sa score na 82-79. Pagkatapos nito, natapos ang regular season ng Anyang, bilang may pinakamagandang record sa liga, at pangalawang beses na nila itong nagawa. Sa playoffs, nabawasan ang kanyang mga minuto sa paglalaro, at pinalad ang Anyang na umabot hanggang sa finals. Sa Game 2 ng finals, nagtala siya ng 18 points, 4 rebounds, at 3 assists, habang tinabla ng Anyang ang series. Sa Game 4, nagtala siya ng 22 points na pinakamataas para sa kanilang koponan, kasama ang 4 na tres, 5 rebounds, 3 blocks, 2 assists, at isang steal, at wala siyang na-turnover sa loob ng mahigit 35 minutes bilang isang starter. Gayunman, nag-tied ang Seoul sa series na 2-2. Sa sumunod na laro, hindi siya masyadong nakapuntos, at umabot lamang sa 4 points mula sa 2 out of 12 shooting, ngunit nagbigay naman siya ng malaking tulong sa depensa na may 10 rebounds at 6 blocks. Kinuha ng Seoul ang pag-unggo sa serye. Sa Game 6, nagkaroon siya ng clutch and one na may 56 seconds na natitira, upang kompletuhin ang 22-2 run, at makuha ang comeback win, na puwersahin papunta ng Game 7. Sa Game 7, hindi siya nakapagtala ng 1 puntos, ngunit nag-ambag siya sa depensa, habang nag-angat ang kanyang mga kasamahan, upang bigyan ng Anyang ng ika-4 na titulo sa KBL. Noong 2022, nakapaglaro si Abando, para sa koponan ng Pilipinas, sa 2 friendly games laban sa Korea. Kasama rin siya sa lineup para sa ikatlong window ng 2023 FIBA Basketball World Cup Qualifiers. Una sana siyang reserve para sa 2022 FIBA Asia Cup, pero matapos magkaroon ng shin splint si Dwight Ramos, pilit siya pinag-withdraw, siya ay isinama sa final roster. Sa nasabing tournament, hindi sila nakapasok sa quarterfinals. At ngayon August 2023, siya ay kasama sa Final 12 roster ng Gilas para sa FIBA World Cup 2023, ay siya'y nagpapakita pa rin ng kasipagan para sa team, kahit limitadong oras ang nabibigay sa kanya. O siya mga paps, hanggang dito na lang, salamat sa pakikinig. I love you all.